Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang komento rito ni ka-crypto kung saan ay isa po itong katanungan kung saan ay tinatanong po niya kung meron bang time or mga sitwasyon na nasusunugan din sa spot trading. Ayan, halimbawa ay kapag bumagsak ang price or presyo ng isang token ng 100%. At ayan, meron pong kasagutan dito si ka-crypto natin dito na kapag 100% ang naging pagbagsak ng isang token ay considered na rug pull na yan. Rug pull na ang token na ito at lugi na talaga. Kaya ang kanyang payo rito ay do your own research muna sa token na nais mong kung saan nais mong mag-invest yan ng long term. Yan. Kung nais mong mag long term holder, mag long term hold dito. Kaya yan. Pagdating naman po sa aking sariling opinion dito ay bago ko po ito ibahagi ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, naalala ko tuloy dito yung nangyari kay Lunsi. Ayan, or ang Terra Classic. Yung Lunsi at saka yung kanyang stablecoin na si USTC. Ayan. Kung alam po ninyo yung nangyari dyan ay talagang bumagsak po siya ng 100%. Naging zero yung kanyang value. Ang dami pong nalugi niyan. Medyo matagal-tagal na yan pero ayan, makasaysayan po kasi yung nangyari dyan. Malaki. Maraming mga investors at saka talagang malaki yung maraming nawalan dyan ng malalaking puhunan dahil sa nangyari na yan. At syempre hanggang ngayon ay nasa korte pa rin yan. Pinag-uusapan pa rin po yan sa korte. Kaya ayan, bumagsak pero at least yung nangyari po kay Lunsi ay matibay pa rin yung kanyang community. Yan po kagandahan kung solid yung community. Hindi po nila iniwanan itong si Lunsi at gusto po nilang buhayin at yan nga, pilit po nilang binubuhay itong si Lunsi maski talagang bagsak na. Ayan, yung kanilang stable coin ay nag-depeg na. Kaya yan, at saka mabuti na rin at itong si Binance ay tinutulungan na rin itong si Lunsi na makabangon, pero hanggang ngayon ay wala, hirap pa rin. Pero at least gumagawa po talaga ng paraan at yan, kaya at least nandyan pa rin po, buhay pa rin po itong si Lunsi maski nakaranas siya ng matinding pagbagsak or 100% na pagbagsak. Pero iilan lamang po yan, bihira lamang po yan. Gaya nga ng sabi ni ka-crypto rito na kapag 100% na ang pagbagsak ay rug pull na yan. At sang-ayon po ako dyan. Karamihan po na bumabagsak po ng 100% ay rug pull na yan at hindi na po nakakabawi yan. Wala na yan. Yan po yung patay na. Yan, patay na po yan at wala nang pag-asang makabangon pa. Kaya ayan, lalo na marami pong mga ganyang mga cryptocurrency or crypto asset yung mga ginagawa ng mga scammers. Ayan, nagagawa sila ng magandang project. Ang ganda pa ng intro. Ayan, maganda po yung kanilang mga roadmap. Ayan, papakitaan tayo ng magandang roadmap. Ayan, yung kanilang plano. Pero hanggang dyan lang, intro. Tapos maraming mahihikayat dito kasi makikita nila ang ganda ng kanilang roadmap. Mas maraming mag-i-invest. Kaya yun pala, yung balak pala ng gumawa ng mga ito ay i-rug pull ito. Yan, ngayon ay kung marami nang nag-invest tapos nakikita natin na hindi pa nila nauumpisahan yung kanilang unang project sa kanilang roadmap, ay dyan na po tayo magkaroon ng pagdududa. Yan, siguro ay ilang buwan na yung nakakalipas ay hindi pa nila nauumpisahan yung kanilang roadmap. Ay ayan, karoon na tayo ng pagdududa at iwasan na natin yan kasi yan po yung mga ilan lamang sa mga senyales na
katangian ng mga cryptocurrency na ito ay mauuwi sa rug pull. Kaya ayan, yung tanong po rito ni Ka-Crypto na may nasusunugan ba pagdating po sa spot trading. Ayan. Siyempre meron din pong nasusunugan yan sa pag-i-spot trading. Maski sabihin natin na nag-invest po tayo sa isang solid naman. Sabihin natin na solid naman or isang established na cryptocurrency asset. Siyempre, masusunugan na rin po tayo dyan kung wala po tayong strategy na maayos. At mukhang yung tinatanong po rito ni Ka-Crypto ay ayan, mukhang nagkomento po kasi siya sa video dito tungkol sa scalping. Pero yung yan yung tanong po niya rito ay tungkol sa spot trading. Ayan, at syempre meron na rin nasusunugan dyan, lalo na kung naubusan ka talaga ng pondo at wala ka ng pangbili kung pag bumagsak yung presyo nito sa mababang presyo. Kaya yung tamang money management na rin masasabi ko rito para hindi po tayo masunugan dito sa pag-spot trading ay yung susi po rito ay tamang money management lamang po yan. Ayan, money management lamang po ang panglaban natin dito para hindi po tayo masunugan. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga Ka-Crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.